kasama ang unang hirit at Goya. Balintawak at Roosevelt Station ng LRT Line 1 natili pa ring sarado. Ayon kay LRTA spokesman Atty. Hernando Cabrera, hindi pa maaaring buksan ang dalawang istasyon dahil hindi pa tapos ang functional testing at safety inspection. Sa ngayon, hindi pa rin matiyak ng LRTA kung kailan maibabalik ang serbisyo ng mga nasabing istasyon. Sinara ang mga nasabing istasyon noong nakaraang linggo dahil sa salpukan ng dalawang tren. Kaunay balita kayo mga kasama natin si Atty. Hernando Cabrera, tagapagsalita ng LRTA. Atty. Cabrera, good morning. Good morning, Arnold. Good morning sa ating mga viewers. Gaano katagal yung binabangkit ninyong testing dito sa Roosevelt at Balintawak Station na ito? Actually, Roosevelt ay, Arnold, yung Roosevelt, sana, we're hoping na mabuksan sana namin ngayong Lunes. Ngayong Lunes, oo. Ang problema, nung kahapon, yung functional testing at saka safety inspection. Oo. May mga gusto pang gawin na mga further testing pa at saka inspection yung ating mga safety officers. So, minabuti na wag munang buksan ngayon hanggat hindi nila natatapos lahat itong mga ito at masatisfy sila na okay nang gamitin yung area. Okay, nakasuhan na ba yung, ano ba tawag dyan, driver ba? Ano ba tawag doon? Yung train operator natin. Train operator, ayan. Nakasuhan na ba't napatunay nagte-text daw? Well, again, yung aming fact-finding report, na-i-file na-i-submit na namin formally. So may pananagutan talaga? Lumalabas kasi na dinukot niya yung cellphone niyo habang tumatakbo yung tren. So hindi niya nakita may kasalubong? Yes, parang ganun ba? Yung nangyari. Based dun sa record ng tren, yung kanyang parang compute, yung kanyang black box, lumabas na 61 kilometers per hour yung kanyang takbo. Aha. Okay, may balita rin kami na may tumalon daw noong Sabado dyan. Ano bang pagkakilala nito? Baka may nanonood ngayon. Mapuntahan naman, nasan ngayon siya? Buhay naman ito, Atty. Cabrera. Actually, masawang balita, Arnold. Bakit? Kasi nga, namatay yung namatay? victim, ang nangyari kasi yung insidente is mga 3:30 nung Sabado. Nung Sabado, oo. Buhay pa naman nung na-rescue siya ng dalawang pulis na naka-assign sa Betico kasi tumalon siya dun sa may Betico station. Sa labas, hindi dun sa may Riles, kundi sa palabas. So, bumagsak siya sa isang construction site sa baba. Na-rescue siya ng dalawang pulis na naka-assign doon, dinala sa San Juan General Hospital. Buhay pa naman. Kaya lang at around 5:30, dineclare na namatay na nga siya. Ano ba pangalan po, attorney? Baka nanonood yung mga kamag-anakan nito. May nag-claim na ba doon sa kanyang labi? Well, based doon sa mga records na nakuha namin sa possession niya, ang lumalabas na pangalan niya is Eleno Sordilla. Eleno? Sordilla. Okay. And then, doon din na nakita namin sa kanyang mga papeles, sa ID, na ang address niya is 162 Molave Street, Sembo, Makati. So, sana nananawagan kami na... Nasaan siya ngayon? Yung labi niya? Nasaan ngayon? Yung labi niya, Igan, nasa Juan, sa St. Mark Memorial Chapel. Okay, sige. Paulit-ulit na lang namin yung parawagan para mapunta na siya na kanyang makamag-anakan. Okay, attorney, ilan araw ba o linggo tatanggal itong operasyon naman ninyo sa LRT? Well, based on sa initial report nila kahapon, baka within the week mabubuksan. Okay. Salamat. Good morning. Thank you, Igan. Thank you. Attorney Hernando Cabrera po, tagapagsalita ng LRTA. Pagkasunod na pagsabog sa Afghanistan, 10 ang patay. Kabilang sa mga nasawi ang 2 pulis at 8 sibilyan. 17 naman ang malubhang sugatan. Ayon sa mga saksi, naganap po ang pagsabog habang nanonood ang mga tao ng dogfight. Inaasahang lalo pang lalala ang karahasan sa Afghanistan, lalo pat nagsimula ng alisin ang mga Amerikanong sundalo sa bansa. Pinoy billiards champion Dennis Orcolio nasungkit ang 2011 World 8-Ball Championship sa United Arab Emirates. Nakapanayam ng GMA News si Orcolio sa pamamagitan ng Skype at proud na proud pa niyang ipinakita ang kanyang tropeyo at medalya. Narito ang report ni Salima Refran. Yay! Ano? Sabi ko sa'yo, Pilipino pa rin, di ba? Filipino World Champion!
Ito ang masayang pagbati sa GMA News ni Dennis Orculio matapos mapanalunan ang 2011 World 8 Ball Championship sa United Arab Emirates. Bit-bit ang kanyang tropeyo at medalya kasama ang mga teammate. Pinasalamatan ni Orculio ang lahat ng mga nagdasal para siya ay magtagumpay. Sa lahat ng mga Pilipino, lalo-lalo na dito sa Middle East, talagang pumunta sila kahit malayong galing sa malayong lugar. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Matatag na pulso ang ginamit ni Orculio tungo sa 10-3 demolition kay Niels Fine ng the Netherlands sa finals ng prestiyosong kompetisyon. Ang kanyang mag-iina, excited sa kanyang iuwing panibagong tagumpay. Wow! Daddy! Nakatakdang magbalik bansa si Orculio sa Miyerkules. Magpapahinga lang siya sandali bago muling lumaban sa isa na namang kompetisyon sa Japan. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Ang latest showbiz balita, ihatid na sa atin ang ating morning kachikang, si Luwan D. Luwan! Thanks, Igan. Action fantasy film na The Last Airbender tumanggap ng pinakamaraming Razzie Awards. 5 titles kabilang na ang Worst Film, Worst Director para kay M. Night Shyamalan at ang Special Award ng Worst Misuse of 3D ang iginawad sa naturang pelikula. Itinanghal namang Worst Actor si Ashton Kutcher para sa pagganap niya sa Valentine's Day. Ang mga bida naman ng Sex and the City 2 na sina Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon at Kristen Davis ang tinaguriang Worst Actresses. Pinili ang mga umano'y nanalo sa pamamagitan ng online voting. Samantala, ilang oras na lang at malalaman na po natin ang mga nanalo sa 83rd Academy Awards. Kaya naman medyo mahigpit na ang seguridad na ipinapatupad ngayon sa Kodak Theater sa Los Angeles. Kasabay nito ay ang paghahanda rin ng mga taga-media na magko-cover ng event. Nakapwesto na rin ang higanteng Oscar statue na sasalubong sa mga dadalo. Mula po noong 2002 sa Kodak Theater na isinasagawa ang prestigyosong award ceremony. Marami pa akong chika mamaya. I'll be right back. Rhea? Salamat, Luwan. Mga naglalakihang float na pinuno ng mga bulaklak tampok sa engrandeng selebrasyon ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Narito ang report ni Mark Zambrano. Mula sa Panagbenga Park, tumulak ang Grand Float Parade sa Session Road. Nanguna sa parada ang mga marching band. Dinala ang mga float sa Athletic Bowl kung saan nasilayan ng lahat ang tunay na kagandahan ng mga ito. Kilala ang Panagbenga Festival bilang isa sa pinakamasaya at pinakamakulay na festival dito sa ating bansa. Ngayong taong ito, 26 na floats na binalot ng halos 500 dosenang sariwang bulaklak ang makikita dito. Mistulang mga engrandeng mini garden ang mga float. Ang iba may mga kasamang naka-costume na ferry. May high-tech din tulad itong hango ang disenyo sa sining Avatar. May dumalo ring mga celebrity. At dahil sa dami ng tao, may ilang nahilo. May paramedics naman nakapwesto sa bawat kanto. Todo rin ang mga drum and bugle corps sa pagpapasaya sa mga manonood. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Makibalita na tayo sa latest sa daloy ng trapiko. Narito na po si Laban Yuver. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Lunes na naman, alam ko po yan. Eto na po at I'm sure nag-uuna na naman po kayong lumabas sa inyong mga tahanan at medyo kinakabahan. Pero eto na po, papasilip po muna namin sa inyo kung ano yung magiging kapalaran. Dahil po muna natin ang kahabaan po ng C5 Taguig via GMA Traffic System. Makikita ho natin ang napakaayos pa rin pong magkabilang lane. Yun hong kaliwa ay patungo ng Bikutan at ang kanan naman ho ay patungo ng Pasig area. Sa kanang bahagi naman po sa itaas niyan ay ang kahabaan naman po ng Bikutan. Yan ho ay ang sa may south, mga kapuso. Makikita ho natin tuloy-tuloy din po ang magkabilang lane. Maski po sa ground level, wala hong problema. Nagkakaroon naman ng mahabang pila ngayon ng EDSA Kamuning Flyover. Yan po yung nasa ibabang bahagi sa kanan. Makikita ho natin ang napakahabang prosesyon na naman ng mga sasakyan. Flyover man o sa ground level, patungo naman po yan ng Makati and South area. Pero yung kaliwa patungo ng Norte at Caloocan, bonggang-bongga pa rin po para sa ating mga motorista.
sa may North Luzon Expressway naman po sa kaliwa ay makikita ho natin maayos pa naman hong nakakadiretso yung ating mga motoristang patungo ng A. Bonifacio at umaakyat ng EDSA sa kaliwa at yung kanan naman patungo ng norte ay wala hong problema. Ayan. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At sa mga gumagamit po dyan ng cellphone habang nagmamaneho, nako, ipagbabawal na po yan. Actually, dapat bawal na po ang paggamit ng cellphone. Ayon po yan sa House Bill 318, maaari daw pong huliin ng driver ng traffic enforcer kung may mahuhuli niya itong nakikipag-usap o nagtitext habang nagmamaneho. Ang multa po sa first offense ay 1,000 pesos, sa second offense ay 3,000 pesos, at sa third offense po ay multang di bababa sa 3,000 at di tataas sa 10,000 pesos o pagkakakulong ng hindi hihigit sa 1 taon. Ayan, mag-drive lang ho tayo, mag-focus ho tayo sa pagdadrive para iwas aksidente. At sa po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kasada, Lava Duver, Sumalaman, Johnny Debra, fine! Balik sa iyo, Igan. Salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, lalaki tumalon sa ilog mula sa isang tulay sa Pasig. At sa Pampanga, Cupcake Tower na 15 kalampakan ang taas, target makasungkit ng world record. At narito na po ang kwentuhan ni Susie at Connie. Yes! Thank you, Igan. Sige, sasali na namin kayo sa aming kwentuhan. Nakinig ba kayo mabuti?